ito namang Solgen, ito na naman, may inis na naman sa akin to. Napanood ko ng isang araw, sinasabi Solgen, hindi naman commonly sa mga face mask, sa mga face shields, sa mga kaya hindi po pwede yun. Yun lang ang pinapayagan. Naman you're not using your common sense, my friend. Commonly used noon yun. Pandemic eh. Alam nyo, pag hindi normal ang sitwasyon, hindi tayo po pwedeng pagalawin ang normal na prosedimento o protocols. Kailangan iba ang gagamitin natin. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, regular at naaayon sa batas ang ginawang paglilipat ng mahigit sa 40 bilyong pisong pondo mula sa Department of Health o DOH patungo sa Department of Budget and Management o DBM noong Duterte administration. Matatandaan na noong Lunes, Hunyo at 3, nagkaroon ng House Committee on Appropriations Oversight Hearing sa budget performance ng DOH at PhilHealth noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Isa sa mga pinag-initan sa pagdinig ay yung sinabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III na ang paglipat ng nasabing pondo ay iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw ni Attorney Panelo na kinailangan itong gawin noong panahong yon upang maiwasan muna ang bidding process bago pa makakuha ng kinakailangang medical equipment tulad na lang ng face masks, face shields at iba pang personal protective equipment o PPEs. Kung sinunod ang regular bidding process ay naantala sana ang agarang pagtugon sa COVID-19 pandemic na nakaapekto sa buong mundo. Kung nagkataon, mas marami pa sana ang bilang ng mga namatay sa Pilipinas kung hindi agad kumilos ang Duterte administration. Dagdag pa nga ni Panelo, nakipagpaligsahan pa daw ang Pilipinas sa ibang bansa para lang makakuha ng PPEs. Noong panahon na yun halos wala tayong makuhang mask. Correct. Kasi inunahan na tayo ng mga malalaking bansa na may malalaking pera. Kinuha na nila lahat. Tayo hirap na hirap. Pati nga bakuna di ba? Grabe Hindi, alam mo, importante yan yung sinabi ni Mocha Uson dito. Totoo nga ang sinabi ni BP na sinisira daw ang kanyang pamilya. Sinabi ni BP yan kay Mocha mismo nung nagka-text sila. Tama ba? Okay lang ba sabihin ko? Ay, wag ko na nga sabihin yun. Anyway, yun nung sinabi ni BP Sara kay Mocha, sabi, alam mo, sinisiraan talaga yung pamilya namin. Dito, walang issue dito Isipin mo yan walang issue dito. Masyadong sinasalsal ng media. Na kesyo, that's abnormal. Ika nga. Abnormal daw yung paglipat ng funds from DBM to DOH. Eto, mga kababayan, ang tanong ko, normal po ba nung panahon na yan? Gusto kong tuktukan yung mga ensimada vlogger na katatanga-tanga. Nung panahon na yan, hindi ho normal. Hindi po normal ang sitwasyon. Tandaan ninyo, di ba isipin nyo, kailan nyo ho ba na marirealize sa tanan ng buhay ninyo na mag-aagawan ng alcohol sa Pilipinas? Mantakin mo alcohol, hoarding yun. Ginawa sa Pilipinas yun. Nagkagulatan nun. Even mask. Sa tingin nyo, tayo ba ay country that wears mask? Hindi. Ang mga nagmamaskara lang dito, yung mga nasa TikTok. Kumasayaw ng mga ganun-ganun. Bakit nakamaskara? Kasi puro filter Hindi, joke lang Baka babanatan na naman ako. Favorite ko yung kanta na yun Baka sabihin ng iba, binabanatan ko yung Hindi, favorite ko yun. Diba? Totoo naman hindi tayo sanay sa mask. Kaya nga, grabe ho yung utos ni Pangulong Duterte. Napanood ko uli yung video na yun, inutusan niya, sinabihan niya si Duque, oy, do everything for us to get PPE. Ito kasi PPE, tandaan ninyo, naubos din yan. Kawawa ho yung mga nurse natin, mga medical personnel natin, wala ho silang ginagamit. Kaya nga sabi, do everything to purchase. Huwag ka na magbidding kasi nga meron namang Bayanihan Act
na at that time, it was pandemic. Pwede niyang hindi na magbiding-biding. Diba? Kaya nga nilipat lahat yung budget para dire-diretso na mabilis. Sabi nga ni Duterte, bilisan yan eh. Huwag nang patagalin. Ano ginawa ni Duque? Nagpabiding pa nga daw din siya. Napakamot nga daw siyempre siguro natakot si Duque na mamaya mapuna ako in the future. Ito na nga yung nangyayari na nga ngayon. Diba? Hindi totoo. Narinig ko to, sinabi to ni Master Judea Kung kung hindi mabilis at siguro ang datingan ni Presidente sandali, pag-aaralan muna namin yan. Tanginang pag-aaralan yan. Hindi, di ba? Itong gobyerno na to, yung pag-aaralan. Pag-aaralan muna namin yan. Sabi nga niya, kung hindi sa bilis kilos ni PRRD, baka mas marami pang namatay. Sabi ni Mocha, nagkakaalbukas, ubusan ng alcohol noon, tig-2 per tao lang. Correct. Bawal ka pang bumili ng ng alak noon kasi yung iba ginagawang alcohol yung alak. Hindi ako nagbibiro There was a time na yung alcohol, yung alak sa gusto na nila rin bumili para yun na lang panghugas nila. Grabe. Ganong katindi. Pero dahil nga ang bilis kumilos ni Duterte, sabi niya gawin niyo na lahat para magkaroon ng mask, PPE, even kasi may nagsabi pa bakit daw ang mahal nung RT-PCR test nung panahon na yun. Gago pala kayo Wala pa tayong laboratory noon. Naalala nyo noon yung RT-PCR test umaabot ng linggo para makuha mo yung resulta kasi pinapadala pa sa ibang bansa kasi wala tayong laboratory. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng proposal na magkaroon ng Department of Virus. It's because no one is prepared nung pandemya. Naging reactionary lang tayo We react. Hindi kasi sino ba naman naisip nyo ba yun? Kahit ako hindi ko naisip yun Sabi San Miguel noon na donate na alcohol, hindi na gumawa ng alak. Tama tama, sabi ni Boss Dada, di ba si Ramon Ang yung nagpagawa ng alak, ginawa na lang alcohol daw. Correct yun. Ganong katindi. Saka makakakita. As in, para tayong ghost town nun. Walang lumalabas. Talagang nakatago. Wala. Abnormal yung sitwasyon nun. Anong gusto ninyo? Bidding muna tayo. Pasok muna kayo lahat. Wala nga pasok Bawal nga pumunta sa opisina mga government. Kahit nga government official, limited lang yung pwedeng pumasok gusto nyo pa magka-bidding nun? Itong mga lahat ng stranded na OFW seafarers dinadala ng food sa accommodation nila dito sa Pinas during lockdown. 7,000 sila dinadala ng food 3 times a day. Ayan Eto, real info ito. Bakit? Si Mocha ito Alam ni Mocha ito dahil siya yung nagdadala. 7,000 plus. Times 3. Times 7. Times 3 months. Utos ni PRRD yan. Yan ang utos ni PRRD mismo kay Mocha Usono. Naalala ko yun. Kasi at that time, nagpapahanap sa akin si Mocha ng pagkain kung para dadalhin doon sa mga wala kasi mga restaurant. At yung kung meron man, yung manpower ng restaurant limited. Hindi kaya. Talagang alam mo ang mahal ng pagkain noon. Pero ano sabi ni Perdo, hindi na importante kung mahal, ang importante mabuhay. Kasi pag ikaw ba nasa emergency na, sandali. Mahal yung band-aid na yan. Kunwari ikaw nasugatan ka, 'di ba? Yung talagang tumatagas na yung dugo mo. Sandali, mahal yan. Mahal yung band-aid na yan. Hanap tayo na mas mura, punta tayong Divisoria. Siyempre kung ano yung nandyan, kahit imported pa yan, kahit mamahalin yan, emergency na bibilin mo na yun.
Nung pandemya ganun. Ultimong pagkain ng mga OFW, di ba? Yun yan ho. Well, personal yung ginawa ni Mocha yan. Alam niya ho yan. At na sa totoo lang magkano, alam ko, nakikwento niya sa akin to, milyon ang ginagastos per day. Pagkain lang ng OFW. Pero kita niyo yung mga OFW natin, tuwan-tuwa yun. Tuwan-tuwa sila kasi talagang inalagaan sila. Personal na hinahatid ni Mocha yung mga pagkain sa kanila. Nakakita na sila ng artista. Nakakain pa sila. Tama, mali. Dito sa Japan yung alcohol, dito may alak, nagkabusan din. Hindi nga lang sa Pilipinas. Yan nga hindi ko, eto ha, may nakita pa akong comment sabi, tanginan tong mga congressman na to. Hindi, meron ako nakitang comment, sabi, ang kakapal ng mukha, parang hindi nyo alam yung nangyari nung panahon na yon na talagang nagkakaroon ng problema. Kayo nga mga unang nang ubos nung mga mas, kayo unang nag-priority, kumuha kayo ng kumuha, mga animal kayo. 'Di ba? Kasi nga alam natin na ito ay isang imbento na naman para alam mo yurakan ang pagkatao ng mga Duterte na isipin ng tao, naku, korupsyon yan, korupsyon. Hindi naman tanga mga Pilipino.